Mga online games na kinaadikan ng mga kabataan. Unang nabalitaan sa resibo na ginagawang daan para mang-recruit ng mga bata na kukubuging maging violent extremists o sumanib sa labis na karakasan. Ano nga ba ang next level sa ating nakababakalang istorya? Simpleng paglalaro ng online games tulad ng Roblox ang naatupag ng kanyang anak na si Tony. Hindi niya tunay na pangalan. Woo! When you're running, wait! Iyan ang buong akala ng inang itatago namin sa pangalang Esmeralda. Hanggang isang araw, laking gulat na lang ni Esmeralda nang may bumisitang mga otoridad sa kanilang bahay. So hindi ko alam ano nangyari, may nangyari ba sa school, meron ba siyang sinaktan, para umabot ng ganon, may involve yung authorities. Nakakatakot. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ang anak daw niyang si Tony, di umano'y may nakakausap na delikadong tao online. I will burn down my school. Ito raw ang isa sa nakababakalang social media post ng anak ni Esmeralda na isang grade 6 student. Ayon sa guidance counselor ng eskwelahan, hindi raw niya kailanman nakitaan si Tony ng pagiging marakas sa kanilang klase. Yung estudyante namin, masiyahin siya. Actually, ang sabi pa nga sa section nila, siya yung parang mascot ng grupo. Pero ano ang nagtulak sa kanyang mag-post ng nakababakalang mensahe? Dahil nga sa laro nila sa Roblox, may nag-send sa kanya ng link. Kinlik niya, nakalaro niya yung mga tao na yun. Doon na nagsimula na makausap niya, makasalamuhan niya. Dagdag pa ng bata, may reward system daw sa loob ng grupo sa tuwing sumusunod sila sa mga ipinapagawa ng kanilang mga kausap. So akala niya, naglalaro lang din sila. Na itong mga ginagawa o ipapagawa sa kanya, may karampatang points. Sa eksklusibo at kauna-unahang panayam ng resibo sa PNP Anti-Cybercrime Group, ibinahagi nila ang mga nakalap nilang informasyon tungkol sa kasong ito. Direktor, kailan at paano na-discovery ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagagamit ho sa violent extremism at sa hindi wastong klase ng asal ng mga bata, yung ganyan ho, yung mga online gaming platforms? Meron ditong mga kalaro. They might be terrorist or they might be individual with violent conviction. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Separate na rin sa virtual gaming. Doon, nagkakaroon na ng mga possible na mind conditioning. Mula sa online game, nililipat daw ang usapan sa iba pang messaging application kung saan pwedeng mag-usap sa private chats, voice calls at mga group server. Lumabas din sa investigasyon ng mga otoridad na hindi na pala mga menor de edad ang nakakausap ng mga bata online. Accordingly, merong silang nakalaro na outside from their group. Ito ay foreign speaking, nakalaro nila na minamindset sila sa mga ganun na sistema. Ipinakita rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang mga materyales na kanilang natukoy. Galing daw ito sa mga pag-uusap ng ilang kabataan sa nasabing grupo online. Lumalabas dito, mayroong mga shooting, mayroong mga execution, compilation ng mga beating, accidents, beheading. It requires response, mga potential na terroristic action. And of course, like mga bombing, mga threats, so we act on this immediately. February 2, 2026, nagsagawa ng rescue operation ang PNP Anti-Cybercrime Group sa 7 estudyanteng may posibilidad ng sumanib sa paniniwalang nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Siyempre natakot ako para sa future ng anak. Hindi ko alam, meron na ba siyang record, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ng PNP, hindi nila alam kung nasan tong mga taong to. And medyo naging at ease na lang ako nang sinabi nilang wala sila dito sa Pilipinas. Makaraan ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa mga estudyante. Na-recover din nila ang bawat cellphone ng mga mag-aaral. Nasa gallery ang tactical gloves na ito. Ang ilang klase ng pin. Ang disenyo, SS. Ito ho ang dreaded hit squad nung panahon ng Nazi ruler na si Hitler. Larawan din ng isang helmet ang nakita ko sa cellphone ng isa sa mga bata. Pati na ho yung isang larawan ng M16A1 automatic rifle.
Ang guantes na ito na color brown at sa ilalim, isang tactical vest. Sa investigasyon po ng PNP-ACG, yung mga kagamitang ito na ginagamit po sa combat ay sinasabing pinabibili sa mga estudyante at kanilang gagamitin sa oras na ilunsad na yung pag-atake. Mahigit isang buwan mula nang madiskubre ng mga otoridad ang posibleng pagsalib ni Tony at ng iba pang kabataan sa pinaniniwalaang nihilistic violent extremism. Sumailalim sa regular session sa isang psychiatrist, si Tony, at patuloy na raw na bumubuti ang kalagayan at pag-iisip ng bata. Pag kinakausap namin siya, walang galit. It's in a calm manner na kailangan maintindihan niya na mali yung ginawa niya. Mas okay na siya ngayon. Mas madami na siyang physical activities. Yung time niya sa mga kaibigan niya. Mas naging sociable siya. Nagsilbing aral naman kay Esmeralda ang nangyari sa kanyang anak. Siguro kailangan na lang din natin na i-educate yung mga bata as kung kailan sila marunong na gumamit ng internet. I-guide natin sila kung ano ba yung mga tama. Ano ba yung kailangan nilang iwasan. Hindi natin makokontrol kung ano yung makikita nila online. Ayon sa isang child psychiatrist, makalagang maagapan agad ang ganitong panganib online, lalo na't may tuturing pa ring impressionable at nasa formative years ng bata ang edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Ang mga bata, madali silang maengganyo, madali silang mahikayat kasi yung brain nila para pa siyang sponge. So mapo-form siya kung paano siya fino-form, no? Mabubuo yung sa isipan nila. Sa pagkakumalig ng mga bata sa mga online games, hindi raw malayong hindi na nila nalalaman ang diferensya ng online world sa realidad. Ito yung magiging way of life nila kasi ang akala nila ito na yung normal, no? Ito yung tama. So, ang nangyayari sa kanila, nagiging reality nila, no? Yung maling paraan. So, yun ang gagawin nila kasi akala nila yun ang tama. 2 buwan matapos ipalabas sa resibo ang nakababahalang online threat sa mga kabataan, sinimula na ng Senado ang pag-iimbestiga rito dahil sa mga seryosong panganib tulad ng online sexual abuse at exploitation of children o SAEC, grooming at posibleng paggamit ng platform sa pagpaplano ng krimen o karakasan. Isang halimbawa na rito ay yung nabalitaan natin kamakailan na kaso ng 7 kabataan na naimpluwensahan sa nilalaro nilang online games na magsagawa sana ng karahasan. These instances remind us that these risks are real, immediate, and deeply concerning. Kinwestiyon din sa pagdinig ang kakulangan ng sapat na child safety measures sa platform. Nakikita po natin kung paano sinasamantala ang mga espasyong ito para abusuhin ang ating mga anak. Nagbigay rin ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng babala na pwedeng iba ng Roblox sa Pilipinas kung hindi ito susunod sa itinakdang safety requirements. Sa ngayon, nananatiling under monitoring ang mga gaming platform tulad ng Roblox kung susunod ba mga ito sa mas mahigpit na mga regulasyon. Sa isang joint statement ng DICT, CICC at Roblox, nakipag-ugnayan na raw ang Roblox sa kanilang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga user sa bansa, lalo na mga kabataan. Bilang tugon, inanunsyo rin ng Roblox ang 2 bagong uri ng accounts na nagbibigay ng angkop na content o laman base sa edad ng user. Magpapatupad din ng mandatory facial age check bago magamit ang chat feature nito o yung pakikipag-usap sa mga kalaro online. Otomatikong ilalagay ng system sa mga batang wala pang 9 na taong gulang sa Roblox Kids account. Dito mananatiling naka-off ang chat para maiwasan ang pakikipag-usap habang naglalaro. Ang mga edad 9 hanggang 15 taong gulang naman, ilalagay sa Roblox Select account na may filtered chat. Ibig sabihin, limitado lang sa kanilang mga edad ang kanilang makakausap. Palalawakin din daw ng Roblox ang kanilang parental controls para mabigyan ng kakayahan ng mga magulang na i-block ang ilang mga laro sa platform. Samantala, nito lang nakaraang linggo, ibinalita ni Esmeralda sa resibo na maayos na ang kalagayan ng anak niyang si Tony. Patuloy pa rin daw ang pagmamonitor sa kanya ng mga social worker. At nito lang Marso, gumraduate na si Tony mula po sa grade 6. Sa huling pakayag ng PNP Anti-Cybercrime Group, nasa 19 ng menor de edad ng kanilang natukoy at na-rescue, na i-turn over na rin daw nila ang kaso sa mga social worker para sa mga nararapat na gabay. Of course, we need the help of the parents. Kailangan bantayan nila ang kanilang mga anak sa paggamit ng kanilang mga computers o mga device. Especially itong mga virtual gamings na
introducing violence para hindi ito magdulot ng problema balang araw. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel